Saan ka na naman pupunta? Diyan lang. May aasikasuhin lang ako. Nung last na doktrina, taas kami ng kamay na pabautismo ako. Tapos, mag-uwi ko sa bahay, galit na galit yung misis ko. Hi Karya, nandito na ako. Hating gabi na? Ngayon ka lang umuwi? Saan ka nang galing? Wala, nagpapadoktrina na kasi ko. Aalis nga pala ako ng madaling araw para magpabautismo sa MCGI. Ayan. Ayan, madamit mo. Umayos ka na rito! Huwag ka nang babalik dito kahit kailan! Ay, dati ko pong pamumuhay, mabisyo, may mga kalayawan. Nakilala ko yung aral ng ang dating daan sa pamamagitan ng radyo. Habang nagdadrive ako ng truck, aksidenteng napihit ko yung 558. Na-curious ako dun sa sinasabi ni Brad Ili dati na sa relihiyon, ang pinag-uusapan na kaluluwa. Mga ilang buwan lang, naghanap ako ng lokal, nagtanong-tanong ako, natuntun ko yung lokal ng parola. Nung time na yun, pagpasok ko pa lang sa lokal, doon ako nakaramdam ng galak na hindi ko maipaliwanag. Tapos, nagpapadoktrina na ako. Tapos ako naman, sinisikap ko na makaatin talaga sa doktrina. Yung misis ko, pinipigilan ako. Saan ka na naman pupunta? Diyan lang. May aasikasuhin lang ako. Nung last na doktrina, taas kami ng kamay na pabautismo ako. Tapos, mag-uwi ko sa bahay, galit na galit yung misis ko. Hi Karya, nandito na ako. Hating gabi na? Ngayon ka lang umuwi? Saan ka nang galing? Wala, nagpapadoktrina na kasi ko. Aalis nga pala ako ng madaling araw para magpabautismo sa MCGI. Ayan. Ayan, madamit mo. Umayos ka na rito! Huwag ka nang babalik dito kahit kailan! Nung gabi na yon, nung mga oras na hindi ako makatulog kasi maraming gumugulo sa isipan ko. Pero tumuloy pa rin ako, sabi ko. Diyos na ang bahala sa akin. Pero awa ng Diyos, nung nabautismo na ako, September 10, 2004. Ang ganda sa pakiramdam eh. Nung naanib na ako sa tunay na iglesia, nang balitaan nung nanay ko sa probinsya na nag-iba na ako ng relihiyon. Alam na ni nanay yung ginawa mong pagpapalit ng reliyon. Alam mo ba, galit na galit siya. Sabi niya, wala na siyang anak na Reynaldo Cadorna. Itinatakwil ka na niya. Yung mga kapatid ko, parang nag-iba na rin yung pakikitungo sa akin. Hanggang sa hindi na ako iniimik. Tapos, sabi ganun ng mga kaibigan ko, Tol, pare-parehas na naman maliligtas. Pinahirapan mo lang sarili mo. parang tutuyain ka. Dumating sa punto na yung mga kaibigan ko tumabang sa akin. Pero awa ng Diyos, hindi ko pinagpapansin yung mga ngayon. Mula nung naanib ako, yung misis ko minsan nagagalit sa akin. Siya, hindi naman ako umiimik. Nung time na yun na ayaw niya talagang sumama, di dumalo ako ng pasalamat matatapos alas 7. Sinugod na ako ng asawa ko. Anong ginagawa mo dyan? Sino yun? Misis ko po yun. Puntahan mo. Kausapin mo na maayos. Kung paano yung nililigawan ko siya, ganun. Pinapakita ko sa kanya yung natutunang aral, makitungo ng maayos. Hanggang sa malumanay naman yung niya, sumasama naman sa lokal. Hanggang sa nakumbinsi siya na siya na rin mismo magsabi na Ipapadoktrina na ako. habang tumatagal sa iglesia, nakakaranas naman ako ng pagliligtas ng Diyos. Nung pauwi na ako sa trabaho, galing sa trabaho, malapit na ako doon sa bahay. Parang may kukursunada sa akin.
Parang pakiramdam ko, gagawan ako ng masama. Pero, nung nakilala ko, dating daan yan. Kaya, hindi na ako ginawa ng masama. Dumating yung mga pagsubok, yun nga yung pinanganak yung pang-10 kong anak. Kasi yung baby namin, pinabantay namin sa biyanan ko. Sinundo na ako doon sa lokal. Naku, Re, yung anak mo, hindi tumitigil sa pagtatae at sa pagsusuka. Kaya nung dinala ko sa ospital, gabi na, mga ganun. Tapos, 1 month pa lang yung baby. Kaya halos hindi makita yung ugat talaga. Akong nasasaktan pag tinutusukan kasi hirap eh. Diyos ko, bahala ka na po sa anak ko. May akunti, sumigaw yung doktor. Salamat. Sabi na natuntun nila yung ugat. Salamat, Panginoon. Sabi. Araw lang din ang pagitan. Yung isa naman yung anak ko ang sukatay naman. Hindi naman natunawan. Dinala ko uli sa ospital. Ganon din. Dehydrated din. Palaging umano sa isip ko, sa puso ko, sabi sa Biblia na inyong ilagang ang inyong kabalisahan sa Panginoon. Awa ng Diyos, nakaraos naman. Sa kasalukuyan, ako ay isang diakono ng lokal ng paliparan. At saka yung aking may bahay, local choir. Tapos yung mga anak ko, naanib na rin. At saka yung mga kaibigan ko, naanib na rin, mga kamag-anak ko. Ngayon, nagpasalamat ako sa Panginoon, bagamat hindi man karapat dapat tinawag, binigyan ng tungkulin. Nasa kalooban ko ngayon, hindi ako papayag na hindi ako kasali, hindi ako kabahagi sa gawain. Ako po si kapatid na Rinaldo Cadorna at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.